Magandang gabi, mga kabebe ko, saan man kayo naroroon. Lokal man o sa malayo, sa gitna ng disyerto o sa lamig ng ibang bansa. Salamat at kasama nyo na naman ako, ang inyong Tito Bebe. Dito sa ating paboritong tambayan sa Himpapawid, kung saan kahit gaano pa kadilim ang gabi, may ilaw pa ring nagniningning sa studio. At minsan, ang ilaw na yan ang nagpapasilaw sa ating mga puso. Ang pag-ibig parang traffic sa EDSA. Akala mo alam mo na ang shortcut. Pero sa huli, iikot-ikot ka lang din pala. Pero wag kang mag-alala, kabebe. Dito sa Tito Bebe, handa akong maging ways mo. Hindi man ako perfect, pero marami na rin akong nakitang nadapa at bumangon. Ngayong gabi, may naglakas loob na naman na magbahagi ng kanyang kwento. Pakinggan natin ang hinaing ng ating kabebe. Ako po si Bibo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Buong buhay ko, ang dami ko nang nakitang magkatuluyan. Ang dami ko nang pinayuhan, tinulungan para mahanap ang pag-ibig. Parang alam ko na ang lahat ng formulas, lahat ng moves. Pero pagdating sa sarili ko, bakit parang laging sablay? Bakit ako pa rin ang naiiwang mag-isa sa gitna ng lahat ng kaligayahan? Kaya ako sumulat, Tito Bebe. Pagod na ako sa pakiramdam na parang hindi ako sapat. Tanghali na naman. Heto ako sa paborito kong karinderya sa Sapang Palay. Amoy adobo at semento ang hangin, galing sa kalapit na construction site. Amo si Bibo, software developer. Pero dito, parang isa lang akong estranghero. Pinagmamasdan ko ang mga manggagawa, pawisan at masaya. Nandoon si Ella, construction worker, nakasabit ang hard hat sa upuan. Ang tawa niya, parang musika sa ingay ng araw. May ningning sa mga mata niya, kahit pagod. Madalas ko siyang makita, kasama ang mga kasamahan niya. Ako naman, nakatitig sa laptop, kunwari abala, pero pinagmamasdan siya. Ang dami ko nang tinulungan sa pag-ibig. Pero ako, parang laging nasa labas. Parang may pader sa kaligayahan. Gusto ko ring maranasan ang ganyang kasimple at kasayang tawa. Pero paano, kung hindi ko alam kung paano magsimula? Nakatitig ako sa kanya habang nililigpit niya ang pinagkainan. Ang hard hat niya hawak sa isang kamay. Yung plato naman nasa kabila. Biglang may sumingit na construction worker, nagmamadali. Hindi niya napansin si Ella. Nabunggo niya ito ng bahagya. Nakita ko kung paano nag-wobble ang plato sa kamay ni Ella. Parang slow motion ang lahat. Ang kanin at ulam malapit nang lumipad. Bago pa man bumagsak, mabilis akong tumayo. Inabot ko ang plato. Nahawakan ko ang kamay niya. Ang init ng palad niya. Ramdam ko. Nagulat siya. Nagulat din ako. Salamat, sabi niya. Mumiti ng bahagya. Ang ngiting iyon parang araw na sumikat sa gitna ng semento. Ang puso ko biglang bumilis ang tibok. Hindi ko inaasahang mangyayari ito. Ang dami kong gustong sabihin, pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay walang anuman. Nahihiya ako, pero may kakaibang kaba. Parang may nagbago sa mundo ko. Sa isang iglap, nawala ang pader na akala ko'y hindi ko kayang sirain. Naiwan akong nakatayo. Hawak pa rin ang plato niya. Ang amoy ng adobo, mas matamis na ngayon. Naiwan akong nakatayo. Hawak pa rin ang plato niya. Ang amoy ng adobo, mas matamis na ngayon. Pero ang isip ko, kulong-gulo. Isang simpleng paghawak, pero may nagbago sa loob ko. Ako si Bibo, ang love guru ng mga kaibigan. Pero bakit sa akin ang hirap? May pumipigil. Si Ella, ang ngiti niya, ang init ng kamay niya, simento ang mundo niya, code naman ang akin. Magkaiba kami, magkaiba. Pero bakit may bumubulong na subukan? Na lumabas sa comfort zone ko. Nahihiya ako, natatakot. Paano kung mali? Kung masira ang tahimik kong mundo? Pero paano kung ito na ang pagkakataon? Daming tanong, pagdududa, puso ko, ayaw tumahimik. Gusto kong malaman, gusto kong subukan. Kaya ko ba harapin ang takot na to? Ang ingay ng karinderya, humina. Ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Nakatitig ako sa laptop, pero ang mata ko kay Ella pa rin. Nakita ko siyang nagpapahinga, pinupunasan ng pawis. Bigla siyang tumingin, nagulat ako. Ngumiti siya. Uy Bibo, di ka pa rin umaalis? Uminit ang pisngi ko. Sumagot ako. May tinatapos lang. Lumapit siya sa mesa ko.
Ano yan? Ang dami mong code. Pinakita ko. Software to, pang-organize ng schedules. Nagulat siya. Wow, ang galing mo naman. Ramdam ko ang paghanga sa boses niya. Nagkwento siya tungkol sa hirap ng schedule nila. Ako naman, nakikinig lang, mabilis ang tibok ng puso. Parang may tulay na nabuo sa pagitan namin. Hindi na lang ako ang love guru na nakatago. Nagiging ako si Bibo na nakikinig sa kanya. Ang amoy ng adobo, mas masarap na ngayon. Ang ingay ng construction, parang musika. Gusto kong manatili dito. Ang kamay niya, malapit sa akin sa mesa. Gusto kong hawakan, pero nagpipigil ako. Ang simpleng pag-uusap, isang malaking hakbang. Hindi ko na inisip ang pagkakaiba namin. Sa bawat salita niya, mas lalo akong nahuhulog. Nakangiti ako habang kinukwento ni Ella ang hirap sa pag-angat ng simento. Bibo, ikaw nga! Lumingon ako, si Carla, dating client ko, papalapit. Salamat talaga Bibo ha, sabi niya, malakas. Kung hindi dahil sa mga tips mo, hindi kami magkakatuluyan ni Sir. Naramdaman kong nanigas si Ella sa tabi ko. Nawala ang ngii niya. Tumingin siya sa akin, may pagtataka sa mga mata. Tips? Tanong niya, mahina. Anong tips, Bibo? Hindi ako makasagot. Parang bumalik lahat ng pinagtataguan ko ngayon. Ang amoy ng adobo, biglang naging mapait. Ang ingay ng construction, parang bumubulong ng paghuhusga. Nakita ko ang pagdududa sa mukha ni Ella. Parang may pader na naman na bumangon sa pagitan namin. Mas mataas pa sa pader ng construction site. Anong ibig sabihin nito? Bibo, tanong ni Ella, boses niya parang pasag na salamin. Hindi ko siya masagot. Nakita ko ang pagbabago sa mga mata niya. Mula sa ningning, naging lamig. Kaya ka pala laging nakatitik sa akin, patuloy niya. Pinag-aaralan mo ako, 'di ba? Umiling ako, pero parang walang lumalabas na tunay na salita. Ang amoy ng adobo, ngayon, parang lason sa ilong ko. Ang ingay ng construction, parang bumubulong ng manluloko. Tumayo siya, dahan-dahan. Ang hard hat niya, kinuha niya sa upuan. Akala ko, totoo ka, sabi niya, halos pabulong. Akala ko, nakita mo ako, hindi lang isang proyekto. Ramdam ko ang bawat salita, parang semento na bumabagsak sa dibdib ko. Gusto kong ipaliwanag, gusto kong sabihin na iba siya. Pero paano? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng pinagtataguan ko? Tinalikuran niya ako, naglakad siya palayo, kasama ang mga kasamahan niya. Ang bawat hakbang niya, parang humihila sa aking palubog. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng ingay, ng kamoy, ng pagdududa. Parang nawala ang lahat ng kulay sa mundo. Wala na, tapos na. Tumayo ako, mabilis. Hindi pwedeng matapos ito. Hinabol ko siya sa gitna ng mga manggagawa. Naabutan ko siya sa labasan, malapit sa tumpok ng kahoy. Ella, sandali lang. Humarap siya, malamig ang tingin. Wala na tayong pag-uusapan, Bibo. Meron pa, Ella. Hindi ko kayang mawala ka, hindi bilang proyekto. Ikaw ang nakita ko, hindi problema. Ang tawa mo, pagod mo, ningning sa mata mo, lahat yan totoo sa akin. Nagtago ako, nagkamali. Patawarin mo ako, Ella. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Gusto kong nakita mo ako bilang Bibo na nagmamahal sa'yo. Nakatitig lang siya, waling imik. Ang ingay ng construction parang huminto. Ang amoy ng alikabok parang bumikit sa hangin. Naglihintay ako sa sagot niya sa gitna ng lahat. Ella's gaze softened. Hindi siya nagsalita agad, pero nakita ko ang pagbabago sa mga mata niya. Yung lamig, unti-unting nawala. Bibo, bulong niya, halos hindi ko marinig sa ingay ng construction. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako, pero lumapit siya, isang hakbang. Ang amoy ng pawis at alikabok niya biglang naging pamilyar. Pero gusto kong subukan, dagdag niya. Parang may bumunot sa bigat sa dibdib ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi niya. Pagod, pero totoo. Hindi ito ang fairy tale na inakala ko. Mas totoo ito, mas mahirap, pero mas may halaga. Hinawakan ko ang kamay niya, magaspang at matibay. Sa gitna ng mga tambak ng semento at bakal, nakita ko ang simula. Hindi na ako ang dating Bibo na nagtatago sa likod ng mga payo. Ngayon, ako si Bibo na handang magpakatotoo para sa kanya. Ngayon, alam ko na, Tito Bebe, hindi pala kailangan ng formula para magmahal. Kailangan lang ng tapang na magpakatotoo.
At handa akong gawin yan. Kahit gaano pa kahirap. Salamat sa pagpaparinig. Sa wakas, nakahanap ako ng sarili kong kwento. Ayan ka, bebe. Narinig niyo ang kwento ni Bibo at Ella. Akala ni Bibo may cheat code ang pag-ibig, parang software. Pero ang puso ng tao, hindi yan gadget na pwedeng i-program o i-hack. Kailangan mo lang magpakatotoo. Ang tunay na pag-ibig, parang bahay na hindi mo pwedeng itayo sa forma lang. Dapat matibay, totoo, kahit magaspang ang simento, basta galing sa puso. Ang pinakamagandang kwento, hindi yan galing sa script, kundi sa tapang mong maging ikaw. Kaya ikaw, kabebe, huwag kang magpanggap para lang mahalin. Kasi ang pag-ibig, hindi yan laro ng patalasan. Laro yan ng katotohanan. At sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo at magbibigay ng tunay na pag-ibig. Kaya go, kabebe. Maging totoo ka, walang talo sa ganyan. And that's it, mga kabebe. Another story well shared. Napakasarap magkwentuhan to share all the tears and the laughter with you. Before we say goodbye, I want to leave you with this thought from the poem Desiderata by Max Ehrmann. Be yourself, mga kabebe. Never repilit ang hindi totoo, and don't be cynical about love. Because even when life is dry and full of sadness, true love is always there, like the grass that always grows back. Sana ay nag-enjoy kayo, my dear mga kabebe. If this message touched your heart, please click the like button for me. And para hindi na kayo mahirapan maghanap, subscribe to the channel and hit that notification bell so you never miss our late night chikahan. Huwag niyo ring kalimutang mag-iwan ng comment about your own feelings or story. Thank you so much for spending your valuable time with your Tito Bebe. Always remember to keep your heart open, but keep your standards high. Until next time, mga kabebe, Tito Bebe loves you. Good night and see you soon.